What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Napakagandang good news nito mga kababayan sapagkat kahapon nga nagkaroon ng Christmas party no ang mga FGF generals at members nito kasama ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong na kung saan dito sa video na ito ay ating maririnig ang kanilang magandang plano na patalsikin sa pwesto itong si Bongbong Marcos dahil tama na, sobra na ang kabangagan na ginagawa ng administrasyong ito. Na ito ba ang winiwika ni Madam Maharlika na isang malaking grupo na kinatatakutan nila Tambali sa Bongit ngayon na ang sistema mga kababayan ay naghahanda na di umano no, sa planong pagpapatalsik sa kanila sa loob ng Malacanang. Kung kaya ganun na lamang kahabas ngayon na bawasan ang pondo ng mga ahensya ng ating gobyerno upang ang sobra sa huling sandali makubra nila. Grabe yan. Okay na siguro yun basta mapaalis lamang sila no, ng ating mga kapulisan at kasundaluhan na maka-Duterte. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Good news po ba ito o bad news? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ipagpatuloy lang natin tong pagnangaw-ngaw na ginagawa natin no, sapagkat nakikita naman na may kapupuntahan na maganda ang ating ginagawa. Lalo na't sa susunod na taon lalo pang magiging maingay niyan no ang usaping politika, partikular na nga na nalalapit ang midterm election. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Thank you for giving us this kind of Philippines. Thank you for giving us all the problems because it will unite us. Thank you for showing to us this kind of rotten governance because naisip namin kung ano yung tama dapat na governance. Nagigising kami. Thank you sa lahat. O Lord, na binigyan nyo kami ng isang BBM na bangag, binigyan nyo kami ng isang Lisa na pakialamera, binigyan nyo kami ng isang Tamba na buwaya, at saka yung mga congressman na abuso. Maraming salamat Lord kasi nagising kami na hindi dapat ganito. Nagising kami na Correct. kung ano yung gusto namin Pilipinas, hindi dapat ganito. Kaya thank you Lord na kami ay magsasama-sama sa tamang hudyat. Ako yung hudyat, ako. Sa tamang hudyat at lalabas kami para ibalik ang tama, para i-implement ang Constitution because we will protect the Constitution. We will implement the Constitution. Make sure that the Constitution is followed. Kaya AFP, PNP, you will support the Constitution, you will uphold the Constitution. We are expecting you to do so. It is your mandate. No, samahan nyo taong bayan. Kampihan nyo ang taong bayan. Huwag yung bangag, huwag yung mga magnanaka, huwag yung mga komunista. Doon kayo kumiling, AFP, buong AFP. Doon kayo sa taong bayan kikiling. PNP, doon kayo sa taong bayan. Kasi ito, magkakamali. Ang destabilizer dito, sila. Itong mga loko-loko na itong bopol. No, Presidente, down the line. Kayo, lahat kayo. Kayo ang destabilizer. Kayo ang gumawa nito. Kayo ang gumawa ng problema. Galit na taong bayan. Ang ginawa mong tama, BBM, you united the country. Yun, unity. You united the country against you. Talagang, thank you Thank you BBM, thank you Tamba, kayong mga crocodile shit sa Congress, thank you. You are uniting the Filipino against you. Hindi kami may kasalanan yan. Kayo, nagnakaw kayo kasi binabaliktad yung taong bayan. Kayo yung sumisira sa freedom, the right of the Filipino people to express themselves, to express anger, to express or to demand yung Constitution. Implement natin ng tama. Kayo, binastos ninyo, binaboy nyo. Talaga magalit ang taong bayan sa inyo. Ang maganda yan, lilitaw yung grupo nato, lilitaw tong grupo nato. Ang daming grupo ngayon, nagising. It's a matter of time. Just a matter of time. I think, sa January, good luck kayo. Sana magsikilos na talaga kayo kada no? Ngayong kahapon lamang nagkita o nag-usap-usap na rin kayo. Kasama ang dating Pangulong si Tatay Digong. At ito ang kinababahala ngayon mga kababayan nila Tambali sa Bongit na mag-alyansa no? Ang mga kapulisan at kasundaluhan na maka-Duterte laban sa bangag admin. Luck, January. At ang sang-ayon, ito, ako lang nakakalam, tsaka yung ibang natin, mga intel operatives. Mga kababayan, first-hand information,
confirmed information galing sa ating mga FGF sa Amerika. Confirmed, sabi ni Trump, pagka nagkaroon ng gulo, na may masaktan na Pilipino, na may masaktan, take note, take note, BBM, take note, Tamba, take note, Congress, take note, AFP, PNP, pagka may nasaktan na Pilipino, na mamamayan, may masaktan, the Americans will cut all support to the Philippines. All aid to the Philippines. Cut. Wala na. Cut. Parang director ba? Cut. Cut all support to the Philippines. Tigil. Ano ngayon, mga loko-loko? Sabi ng Amerikano yan. Sabi ni Trump, confirm ng ating mga Lieutenant General doon. Ipanadero. Sabi ng mga estudyante ng ating mga intel operators, sabi ng mga, hindi naman CIA. Sinabi nila, confirm, sinabi ni Trump yan. And they will pull out the bases. Imagine that. They will pull out the bases. Kayong sinasandalan nyo American bases. Pagka sinaktan ninyo ang taong bayan. AFP, PNP, kinig kayo. Pagka sinaktan nyo ang taong bayan. Pagka nagkaroon ng violence. Hindi yung violence na... violence ba? Violence. Violence. Pagka nagkaroon ng violence. Pagka nagkaroon ng violence, they will cut all support to the Philippines. Patay kayo ngayon. Paano gagawin nyo ngayon pagka milyon ang Pilipinong lumabas sa kalsada? Good luck sa inyo. Paano kung gagawin ng mga taong bayan galit nagmarcha sa Malacanang? Anong gagawin nyo? Paano gagawin nyo kunyari taong bayan galit na galit sunugin ng Congress? Anong gagawin nyo? Rarat-ratin ninyo? Good luck sa inyo, good luck. Ay, nako. Paano gagawin nyo kunyari nagdeklara ng People's Revolution ang mga kababayan natin? At isa-isa kayong uusigin, isa-isa kayong itatraya, tatakas kayo, hindi kayo makatakas. Because the armed forces, the PNP, will make sure hindi kayo makatakas. Lahat kayo will be under house arrest. Nilitisin kayo. And if found guilty within a week, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Okay? Kaya magpasko na kayo. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, mga walang ya kayo. Magkano budget ngayon for travel? 2,183,163 ba? 2,163 2.1 trillion. Nagastos nyo ba lahat? Ano nangyari doon sa sobra? Tapos, interesado kayo sa 125 million ni Inday Sara, mga animal kayo. I-impis nyo si Inday Sara sa napakapeti na mga hayop kayo. Sisirain nyo lang si Inday Sara. Kahit wala kang ebidensya. Para yung eleksyon doon na kahit anong endorse na Inday Sara, ginigiba nyo si Inday Sara. Mga animal kayo, matatapos kayo. Hindi papayag ang taong bayan. Tsaka di papayag ang sambayan ng Pilipino kada doon na ganun-ganun na lamang mapatalsik si VP Sara. Tapos madidisqualify ito, hindi na makakatakbo sa presidential election taong 2028. Aba, hindi pwede yun. Hindi maaari na ganun-ganun na lamang, no? Ay, nako, mga walang nga kayo. Paskong Pasko. Okay. So, at least may nasabi ako sa inyo na nagkita-kita kami, kwentuhan kami, for the record, for the memory of it, I'm so happy about it. Sir Rodi, sir, maraming salamat sa inyo, sir. Babaunin ko hanggang hukay yung mga aral na binigay mo sa akin, yung inspirasyon mong binigay sa akin. Maraming salamat, sir. And I will protect you. FGF will protect you. We will protect Inday Sara. FGF, we will protect. Inday Sara will protect Rodrigo Duterte. Wala ko nakitang masama sa kanya. Okay. So, thank you. Hindi nga ako nakakain masyado. Hindi ako makakain kaliwa kanan. Ayan, malat na naman ako. Kaliwa kanan. Usap. Punta kasi yan, meron pang usapan doon. At dito sa video na to mga kababayan, ay ating panoorin itong si Madam Maharlika na talagang malapit na ang kawakasan ng bangag admin. Sapagkat hindi lang ang mga FGF ang galit, no? Kundi ang mga iba't iba pang
branches, kamukha ng mga PMA, AFP, PNP, no? Na loyal sa mga Duterte, na ngayon bumubuo ng grupo ng tawag Force Style, BBM. Mukhang talagang nangangamoy impeachment na sa taong 2025 itong si Bongbong Marcos sapagkat naghahanda na di umano ito kasama sina Tambalos at Liza Butad sa pagpapatalsik sa kanila sa loob ng Malacanang. Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting ahas, ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta sa Rizal Day nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, na mga juting jahas, kumbensido na sila na adik talaga ang kanilang pangulo. Kaya pala ganun na lamang ang pagtapyas sa mga budget dahil hinahanda na nila sarili nila sa mga pondong pwede nilang makuha bago matapos ang kanilang kabangagan, no? Grabe. Sana magtuloy-tuloy na talaga. Napapatalsik sa taong 2025 itong si Bongbong Marcos, no? Mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino noong isang araw. Yung expose na yan na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ng PIDEA leaks, lumabas yung video, 'di ba? Noong July 22 ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas. Sabi niya sa akin, Miss Malaga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong-brusko kaya natataranta na si Bangag ngayon at hindi lang 'yon. Baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, na kinabahan si Lisa Tanas, akala niya magugorgor na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugorgor siya sa sarili niyang pagsingot ng pulburon. Correct. Sabi ko gano'n sa kanya, Mas buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n sa kanila. Sabi nga daw ng mga prinsipe ng kakawate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Mukhang ang magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap na natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips, doon sa kaharian ng kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nag-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan, may video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasa nguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, alam naman natin kung ano yon, ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Sabi niya, siyempre kokak yun, or pulburon nga. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulburonic. Nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan ng bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss Mahal ka na, expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. Diba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng Bangag na gobyernong ito. Kaya sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at mumulat ang taong bayan. Na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilina ng prinsipe ng kakawate
ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang Tama. PhilHealth, ang At saka ngayon pa ba tayo matatakot mga kababayan na ngayong marami na tayo na mulat sa katotohanan na sumusobra ang kabangagan ng administrasyong ito? Huwag na huwag tayo matatakot sapagkat may Diyos naman na gumagabay, no? Basta ang atin ay ginagawa lang natin kung ano ang tama, na ibalita ang katotohanan sa loob ng gobyerno. Na kung ang mga naglalakihang media ay nababayaran, pues tayong mga maliliit, no, o minority hindi ganoon. At kahit paano ay may impact naman tayo sa pagpapalaganap sa kung anong totoong nangyayari sa ating bansa. Kaya sana ay magkaisa tayo kapag itong grupong to, no, na tinutukoy ni Madam Maharlika kumilos na. Sumama tayo mga kababayan dahil para sa atin din yun. pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction, yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palaga. Dahil yan ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan, dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng kakawate. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa social media. Sabi na kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila. Basta eto, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin daw natin ang ating mga hanay. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang post ng isang junior officer ng Armed Forces of the Philippines who happens to be a PME graduate. First time akong makabasa nito na ang isang junior officer ng Armed Forces, I believe active pa ito, ay naglabas ng saloobin sa nangyayari ngayon sa bansa. At itong sinulat niya, naka-address sa mga kapwa niya PME graduates, lalo na yung mga senior officers, mga generals, retired man o active. This is one of the best declaration, political statement na nabasa ko galing sa isang junior officer ng Armed Forces of the Philippines. Salamat kay Joey Dibebre. Siya ang nag-share nito Yes sir, tell them. Ang title ng article na sinulat, Where art thou, Bogo-Bogo? Ang Bogo-Bogo is a term sa mga PMEers, yung plebo, yung first year cadet sa academy, Bogo-Bogo ang tawag nila. Okay. So basahin ko As a PMA cadet and junior officer, I have always looked up to my upperclassmen. I idolize many of them, those who embodied the values of courage, integrity, and loyalty, the very core of the Philippine Military Academy. I aspired and continue to aspire to be like them, steadfast, principled, and worthy of the revered institution we represent. The PMA motto is not just a set of words. It's a way of life meant to guide our thoughts and actions. We were molded to stand firm in the face of wrongdoing. Stories of PMAers standing their ground, even when it meant opposing powerful forces, filled me with pride. I still recall the words, dadaan muna kayo sa bangkay ko bago ko hayaang gawin ang illegal na mga plano ninyo. I don't know kung saan niya nakuha itong katagan na ito, but I believe yan ang nila sa loob ng PMA, yung mga kadete. But today, the integrity of the Armed Forces of the Philippines is being questioned once again. With 90% of the AFP's top leadership held by PMA alumni, every criticism of the institution is a reflection on us as a community. These troubling times compel us to ask, where did we go wrong? So, ito ngayon, may mga kumu-question na, ano bang nangyayari sa Armed Forces? Nababasa ko sa mga post.
So, ito pala mga junior officers, nakikita na nila, nagtatanong, bakit nagkaganito na ang Armed Forces of the Philippines? The term militics or politics in the military is deeply disheartening. As cadets, we were taught to uphold professionalism, discipline, and unwavering service to the nation. But today, we see a culture of political affiliation and patronage creeping into our ranks. How did this happen? Who started it? And why is it being tolerated? It is disgusting to witness upperclassmen aligning themselves with politicians for personal gain, even with those accused of graft, corruption, and other abuses. Buti na lang namumulat na din, no? Hindi lamang ang mga PMAers general, kundi pati ang mga junior nila na maglabas ng frustration against bangag admin. These alliances prioritize ambition over the values instilled in us. This was never part of our training in Fort del Pilar. So why are some of us now perpetuating this? Our loyalty should be to the Filipino people, not to political factions. Correct. The dichotomy of red versus yellow or red versus green is a false choice. Why do we allow ourselves to be drawn into this trap? Why can't we, as PMA alumni, set an example of neutrality and moral leadership? Why can't we choose the Philippines above all else? It is heartbreaking to see our community divided not by principles but by personal interests. If we, the supposed guardians of integrity and service, cannot unite for the greater good, who will? Take the case of Cavalier Wilkins, a man of unwavering, Wilkins Villanueva ito yung nakakulong ngayon, sinight contempt ni Congressman Paduano. Take the case of Cavalier Wilkins, a man of unwavering principles. He now faces adversity because he dared to stand his ground. And many other PMAers who are men of integrity who were being questioned and challenged by some politicians who do not have an ounce of moral ascendancy in their system. Yet, many of us remain silent, afraid of offending the powers that be. Isn't Mista is thicker than blood supposed to mean something? Or has it been replaced by career self-preservation? Are we now so afraid of politicians or the palace that we've forgotten our own values? The PMA should be more than a career stepping stone. It should produce leaders who put the nation first. If we let this culture of militics and division persist, future generations might see PMA values as mere rhetoric, with personal ambition taking precedence. To criticize is not to destroy. It is to reform. Expressing these grievances stems from a love for our country and our desire to uphold the ideals we were taught. Before dismissing this as an emotional outburst or invalid opinion from an underclassman, let me clarify. I did not mention any name, but I am sure that this will be taken negatively. But regardless, my perspective and the frustration of many junior officers are no less than valid. Balikan natin ito mamaya. Yung sabi niya, my perspective and the frustrations of many junior officers are no less valid. Let us act now, sirs. Nakakahiya sa mga Pilipino. Let us live up to the values we swore to uphold. Kaya magsikilos na kayo mga sir. At huwag nyo nang patagalin pa, no? Nasa susunod na taon, mas lalo pa nating galingan na buljakin ang mga kabanggan ng administrasyong ito. Not just in words, but in action. Sincerely, Junior PMAer. Galing.
although hindi niya isinulat ang pangalan niya dito, ako naintindihan ko dahil hindi pwede. But I believe, itong sumulat na ito, galing sa PMA. Kahit hindi ako PMA graduate, alam ko yung kalakaran doon eh. Alam ko yung values nila, yung mga sinasabi niya, yun talaga ang what PMA stands for. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may babalik ko lang ang panahon at makapasok ako sa PMA, mag-aral at makagraduate, yun sana ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya lang, hindi ako sinerte, hindi ako nakapasok sa PMA. So, itinago niya ang kanyang pangalan, but I believe, itong sinabi niyang ito comes from his heart. At I believe, hindi lang siya nag-iisa. Si ex-Senator Trillanes, narinig ko sa isang interview, na may mga disgruntled na, although hindi marami, sabi niya, mga junior officers, may mga disgruntled. Sabi niya, yung PMA chat group o chatter, medyo nag-iingay. O ito na, yung isang ingay. So, hindi lang niya binanggit ang pangalan niya. So, sana ito marinig ng mga upperclassmen. At sana mag-respond sila positively para sa una-una, for the good of PMA. Kasi ako, ulitin ko, I have so much respect for PMA as an institution and to the PMAers as a community. Mabuhay ka, junior PMAer, sa pagsusulat mong ito. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na hatid nila Kadado, Madam Maharlika at General Macanas. As always mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Merry Christmas po sa ating lahat. Ingat and God bless.